Okay, alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ano yung pinakahuling paksa natin mga kapatid? Ito ba ay may kaugnayan sa mga lalagyan? Okay, gamit, kagamitan, lalagyan, sisidlan. Tapos na tayo sa balat ng hayop, no? Tapos na rin tayo sa lalagyang gawa sa buto. Tapos na ba? Lalagyan na gawa sa buhok ng hayop, balahibo. Tapos na rin. Lalagyang ginto at pilak. Okay. Okay, so section 4 na tayo. Golden and silver vessels. Section 4. Golden vessel. Okay. So, una, yung rulings, right? Yes. Ruling of eating and drinking on the golden silver. Drinking From golden from golden and silver. silver vessels. Okay, anyway, yung PDF na English ay nasa, yung points, na ano yan? Basta yung PDF na nasa sabi, hindi mo open. Anong hindi mo ma-open? iPhone's not It is supported. Hindi siya supported. Pang iPhone lang voice na. Kasi sa akin Para mag-video, nagmayayan na rin. So gusto mo bilang kita? Sino ba yan? Ako stat. Ayaw niya mo constant eh. Nakaya ko yan na ayaw mo open. Ano yan na mag-download ka ng PDF mismo na application? Meron kayo sa ano yun, sa Nokia? Nokia? Nokia pala yung cellphone mo? Itapon mo na yan doon. Wala na face out na yung Nokia. Isaga. Naniwala ka naman. Naniniwala ka dito. After 10 years. Okay mga kapatid, so alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Okay, regarding sa section na ito mga kapatid, ito ay tumutukoy sa mga lalagyan at mga sisidlan na yari sa ginto at sa kapilak. So natalakay natin ang ilang bahagi sa usaping ito, tigit lalo yung hatol. No, hatol dito, ang ibig sabihin yung hukom, kung ito ba ay pinahintulutan at kung ito ba ay hindi. So, batay sa ating na-discuss sa nakaraang week, ano ang hatol sa pagkain at pag-inom mula sa mga lalagyan ng ginto at sa kapila? Okay, ito ay mahigpit na ipinagbabawal. Okay?
Ang tinutukoy natin dito yung pure gold at saka pure silver. Ibang usapin doon sa plated. Or coated or plated gold or silver. Subalit pagdating sa kasuotan, saan ipinagbabawal? Mga adornments, mga palamuti. Kanino ipinagbabawal ang gold? Sa mga kalalakihan. Pagdating sa pilak or silver, ipinagbabawal ba o hindi? Okay, pagdating sa kasuotan, mga adornments, kumbaga mga burloloy, diba? Kapag silver pwede sa lalaki at saka sa babae. Anyway, depende kung ang necklace kung either is silver o hindi silver, pwede ba ito sa lalaki? Ang rulings niyan ay hindi pwede. Hindi bagay sa lalaki na para kang aso. Magni-necklace ka. Okay? Sapagkat yan ay palamuti lamang sa mga kababaihan. Wala, hindi pwede. Ang bracelet walang problema. Pero mas mainam na iwasan. Okay, kasi ang sinusuot lamang na bagay dito sa mga kalalakihan ay ang relo. Relo. Sing-sing. Yan, relo at saka sing-sing. Pero yung mga barloy na ganito, mga banglings na nandirito, di ba? Para kang prisoner kapag nasa apa ka. Dahil mong alam eh. Okay. Pero hindi siya harap ustad, hindi lang siya kaya makro. Yes, but of course, some of the scholars naging mahigpit sa bagay na ito kasi tasyabu na sa kababaihan. Sabihin, pangagaya na sa mga kababae. Kasi it is intended for the woman. Even the earrings, bawal talaga yan sa atin. Okay? Pero sa paraiso, nakalagay sa hadith Prophet Sallam na makalaki na may mga earrings. Sa paraiso. Yung bracelet sa paan, babae. That's an adornment sa kababae, walang problema. Wag lang sila maglagay may dito sa dila. Sabi ko sa akin nung asawa, pag may daw bracelet sa paa, parang mga siya muta. Muta? Sharmuta. Ano yun? Now, kung ganyan ang pagkakilala sa kultura sa isang lugar, iwasan yun. Kasi parang hindi ka mapagkamalang sharmuta. Okay. So yan yung mga kapatid. Ngunit pagdating sa seda o silk, kanino yung pinagbabawal? Sa kalalakihan. Pagdating sa kababaihan, ito ay pinahihintulutan. Pero ilang mga bahagi lamang ng seda, walang problema kapag ito ay may mga bahagi lamang. Pero hindi yung lahat ay seda. At the same time, pwede itong gamitin para sa mga may sakit sa balat or skin diseases na kung saan ay allergy sila o kaya ay sensitive sila pagdating sa ibang fabric, maliban lamang sa seda. So ganun, mayroong reason na pwede silang magsuot ng ganito. Okay, regarding sa pagkain at pag-inom mula sa lalagyan at sa kasisidlan, tungayan natin ang ilan sa mga komento ng ating mga scholar na kung saan ay sinabi niya Mama Shawkani rahimahullah. Okay. Nagulat din si Ibn al-Mundhir ng ijma. Ibig sabihin, ito ay consensus ng mga scholar na ito ay mahigpit na ipinagbabawal ang pagkain at pag-inom mula sa mga lalagyan o sisidlan na yari sa ginto at saka sa pilak. So ito'y ijma. Ito ay consensus ng mga scholar sa pagbabawal ng pag-inom mula sa mga sisidlang ginto at pilak maliban kay Muawiyah bin Qurra. Isa sa mga, kumbaga scholar, pero subalit yung kanyang sinabi at ang kanyang opinion ay hindi siya acceptable. Kasi siguro hindi nakarating sa kanya yung mga hadith na sa pagbabawal nito tulad ng ating nabanggit sa mga nakaraan. At gayon si Ibn Abdul Bar ay nagsabi, ang mga scholar ay sumang-ayon na hindi pinahihintulutan para sa isang Muslim na uminom o kumain mula sa mga lalagyan, mula sa pilak. At gayon din, ang mga lalagyang yari sa ginto ay parehong ipinagbabawal o higit pa kaysa sa pagbabawal sa pilak. Sapagkat naglalaman ito ng parehong bagay tulad ng nalalaman ito tungkol sa mga sisidlang pilak. Anyway, lahat ito ay bawal. So ang mga Muslim ay nagkakaisang sumang-ayon na ang pagkain at pag-inom mula sa ginto at pilak na lalagyan ay pinagbabawal sa mga lalaki at babae. Sinabi rin niya, ito ay dalawang teksto na nagbabawal sa pagkain mula sa lalagyan ginto at pilak at ang ijma ng mga nauna para kay Daud ay isang argumento lamang dito. Laban dito. Anyway, so lahat ng ito, lahat ng mga scholar, majority ika nga, bagkus halos lahat,
Okay? Maliban lamang sa isa, dalawang scholar, which is non-scholar, ay lahat sila ay nagkaisa at nagkasundo sa pagbabawal nito. Natalakay din natin yung mga batayan mula sa sunan ni Propeta Muhammad SAW regarding sa pagbabawal nito. Ano ba yung parusa sa mga taong gumagawa nito na pasaway? Ayaw maniwala at ayaw sumunod, kumain pa rin sila at uminom pa rin sila mula sa baso na ginto at sa kapilak o kaya ay plato mula sa ginto at sa kapilak, kutsara, tinidor, kaldero, ano pa? Ha? Sir, paano pag plated lang? Okay lang. Ginto, pure nga ang pinag-usapan natin dito. Mamaya na yung plated, ibang issue yan. Okay, makinig ka ng mabuti. Di puro ka inom ng inom dyan. Okay? Ano bang parusa sa mga taong gumagawa nito? Sinabi ni Professor Lam, siya na umiinom ng isang pilak na kagamitan ay lumalamon lamang ng apoy ng impyerno sa kanyang tiyan. So para kang kumakain ng apoy ng impyerno at para kang naglalagay ng apoy ng impyerno sa tiyan mo kapag ginawa mo ito. Yes. Pero yung daw sa nilalagay na parang gold na edible. Ano? Gold na edible? Pagkain gold? Sorry. Mayroon pagkain na Nilalagyan talaga ng gold. Pure gold? Opo. Ano yun? Meron naman kami lang yung parang mga sprinkle ng gold, isinahalo. Hindi naman yun pure. Grabe naman, walang maglalagay ng pure gold sa tinatawag na pagkain para kainin mo lang. Sa mga beauty products, naglalagay talaga ng sabi nila gold for karat lipstick. Hindi mo pagkain talaga. Ay, paki-confirm muna yan kung totoo ba yan o hindi o kung chismis lang. Okay, ipagpalagay natin na totoo yun. Kaya kayo magsalita dito, ngayon kayo magsalita. Okay? Pag ito ay totoo nga, I mean, pinagbabawalan kumain, paano pa kayo pagkain ng gold sa silver? Anyway, iwasan yan. Okay, for the sake of arguments, iwasan kapag ganun. walang pera tapos nakinakain mo. Okay, kay gold. Kaya nga napakasugal mo naman. Kumbaga ay illogic, no? Unacceptable reason, no, Lino? Okay, yun mga kapatid. Again, siya na umiinom sa mga sisidlang ginto o pilak ay sa katunayan ay nilalagay niya sa kanyang tiyan ang apoy ng impyerno. Diba? So lahat ng ito ay subhanallah, ito ay bagay na malinaw na mahigpit na ipinagbabawal. Kasi bakit? Mahigpit na ipinagbabawal kasi may kaakibat na parusa. Mayroong kaakibat na parusa dito pa lamang sa mundo, higit lalo sa tinatawag na kabilang buhay. You know? So yun, tapos na tayo dyan mga kapatid, yan ay naging malinaw sa atin, alhamdulillah. Now, pangalawang issue, paggamit ng mga gagamitan o sisidlan o yari sa ginto at pilak para sa anumang bagay maliban sa pagkain at pag-inom. Ibig sabihin dito, may mga kagamitan ka, gold at saka silver, subalit hindi mo ginagamit sa pagkain at saka pag-inom. Ano ang hatol dito? Kasi yung una, pagkain at saka pag-inom. Ano yung hatol? Naging haram, bawal ito. Pero sa case na ito, may mga gold ka nga kagamitan, may mga baso kang gold, may mga sisidlang kang gold, may kakagamitan kang gold, may mga upuan kang gold. Yung faucet mo gold, yung kubita mo gold, yung mukha mo gold. Okay? Napapalibutan ka ng gold. Diba? Sana all. You know? So ang tanong, hindi mo siya ginagamit sa pagkain at sa pag-inom. So ano ang hatol ng Sharia dito? Okay, ano ang tinatawag na hatol ng Sharia dito? Ito yung ruling of using golden and silver vessels for other than eating and drinking. So it is haram to use golden or silver vessels for any purposes, like containers for paint when painting or for kuhul when beautifying oneself, and any similar purposes. This is by agreement of the four scholars of jurisprudence. Ang ibig sabihin, ipinagbabawal ang paggamit ng mga kagamitan na yari sa ginto at pilak tulad ng paggamit ng mga ito para sa pagpapahid. Painting. Okay? Pagpapahid, paglagay ng kuhol. Alam mo yung kuhol? Yung kuhol, ito yung mga, actually, walang gumagawa sa atin ito eh. Sa mga Pakistan at some Arabs, yung kuhol, ginagawa ito yung sa eyebrows. Bago matulog, naglalagay sila na maitim dito. Kaya mga ganda yung mata nila, mapupungay.
Okay? Sa ating mga budlat. Okay? Anong budlat sa? Ha? Saan ba? Ayun na. Di ba? So, sila, makikita mo sa kanila, maitim dito yung kanilang para sila nagme-make up. Pero kantunayan, ang ginagamit nila is kuhol. Actually, ang paggamit ng kuhol sa sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And some of our Yung gumagapang ba yun? gusto mo tirahin na kita dito eh. Kuhol ka dyan. Okay? Kuhol, ito yung parang eyebrows. Makikita mo yan. Kahit sa market yan, meron yan sa balad. Makikita, sabi mo lang kuhol. Gagamitin dito sa yung parang eyeliner, parang dito. Kalalakihan nga, sumaya sa mga kalalakihan. You know? At sa mga, I think sa grupo ng mga kapatid natin, mga Juma'at Tabligh, usually gumagamit sila niyan. Mashallah, tabarakallah. So, ibig sabihin, Ba't hindi ka gumagamit ng stand? baka ikaw, di ka gumagamit rin. Tatanungin mo ako. You know? Bakit ako lang ba susunod sa sunnah at hindi kayo? Okay. Malinaw? So, may mga lalagyan, which is, may mga lalagyan sila na galing sa gold talaga o kay silver, na yung kuhol, yung laman. Okay? May para siyang ink. Ginagawa siya, halimbawa ito, ginaganyan-ganyan, tapos ginaganong pinapahid dito. Actually, pampaganda, pampalino siya ng mata. Hindi mo na kailangan ng, tawag siya, contact lens. Pampalino talaga siya ng mata. That's why it's a sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi, of course, sa mga baguang paggamit, baka nang pupunta ka mamaya ng balad, bibili ka nito, hindi mo alam pa paano paggamit. Pag hindi mo alam pa paano paggamit, baka masira at maka-apekto sa mata mo. So, kinakailangan, yes, dito yes, bandang bahagi. Pwede mo lagyan dito. Ito yung kuhol. Melting pure gold at over 2,000 degrees Fahrenheit and pouring it into a bar formation. The bar is a stitch over gold leaf. Huwag mo nang kainin pag may ganyan ka. Okay? So, yun. Ginagamit sa paglalagay ng kuhol at iba pa. At iba pang tinatawag na katulad nito. No, pag sinabing at iba pa, kabilang dito ang mga kutsara, kabilang dito ang tasa at iba pang mga kagamitan. Kaya sinabi ni Sheikh bin Baz, hindi pinahihintulutan ang paggamit ng ginto at pilak bilang mga kagamitan, ni ang kumain o uminom mula sa mga ito, at ganoon din ay ipinagbabawal na gamitin ang mga ito sa pagsasagawa ng wudu o gusol. So, halimbawa, meron kang baldi o timba na gold or silver, tapos doon ka maliligo. Di ba? Doon ka magtampisaw. O doon kayo magwudu. Di ba? Actually, sa mga mayaman, mayroong ganyan. Di ba? Halimbawa, yung mga sa Brunei, kay Bulkiya. Okay? Kasi mayroon kaming kasama sa office na na-assign dati sa Brunei. And they are invited by of course, by the king. King of, Bulkiya family, no? Tapos yun nakita, pati yung faucet, mga gold talaga. Gold, pintuan gold. Di ba? Okay, so, Islamically speaking, according kay Sheikh bin Baz rahimahullah, ipinagbabawal ang paggamit nito na ang intention ay for gusol o kaya tinatawag na wudu. Ang lahat ng ito ay pinagbabawal ayon sa teksto ng hadith mula sa Propeta Muhammad sallam. Obligado na pigilan ang pagbebenta nito upang hindi ito gamitin ng isang Muslim. Dahil ipinagbabawal din ito ng Allah na gamitin. Hindi ito dapat gamitin para sa pag-inom, pagkain, anumang bagay. Hindi pinapayagan na gumawa ng mga kutsara o tasa mula rito para sa kape o tsaa. Ang lahat ng ito ay pinagbabawal dahil ito ay isang uri ng kagamitan. So any utensils or vessels, no, mula sa tinatawag na ginto at saka silver ay ipinagbabawal na gamitin. At the same time, ipinagbabawal na ito ay ibenta upang hindi gamitin ng ilan sa mga Muslim, higit lalo ang mga mangmang. You know? Na kung gagamit ka ng gold sa silver, then use it for adornments. For example, halimbawa, sa kababaihan ay yung sing-sing, rilo, o kay any adornment sa katawan. O sabihin natin, alam mo yon, for what purposes?
Halimbawa naman sa silver, ganyan sa mga kalakihan. Pero ini kagamitan para sa ganito mga bagay, di ba? Hindi ito mahigpit na ipinagbabawal mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ito ay pinagkasunduan ng 4 na madhab mula sa Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya, Hanabila at ang ijma ay naiulat tungkol dito. Ibig sabihin, naiulat na mayroong ijma, may konsensus sa mga ulama tungkol dito. Kasi sinabi ni Ibn Abdul Bar, ang lahat ng mga scholar ay hindi pinahihintulutan ang paggamit ng mga lalagyan nangyayari sa ginto, tulad ng hindi nila pagpapahintulot sa paggamit ng mga lalagyan nangyayari sa pilak. Sinabi ni Imam Nawawi, ang umma ay nagkakaisang sumang-ayon sa pagbabawal ng pagkain, pag-inom at iba pang gamit mula sa lalagyan nangyayari sa ginto at pilak, maliban sa isinalaysay mula kay Daud at maliban sa pahayag ni Ash-Shafi'i sa unang bersyon ng pahayag. Anyway, sinabi ni Ibn Qudama, walang pagkakaiba sa aming mga kasamahan na ang paggamit ng mga lalagyang yari sa ginto at pilak ay pinagbabawal. Ito ang madhab ni na Abu Hanifa, Malik at Shafi'i at wala akong alam na anumang pagtatalo tungkol dito mula sa mga scholar. Sinabi ni Ibn Taymiyyah, tulad sa kaso ng mga lalagyang yari sa ginto at pilak, sila ay nagkasundo na ang paggamit ng mga ito ay pinagbabawal para sa kapwalalaki at saka sa kababaihan. So malinaw mga kapatid, ito ay bawal kapag meron na. Mag-isip-isip na kayo kapag may mga gamit kayo, nangyari sa gold at saka silver, abay. Okay? Iba't ibintan nyo na. Ninaw? Patunaw na, Ustad. Ipatunaw na. So bawal yun mga kapatid. Okay, ngayon, kasi bakit ito ay, unang-una ito ay pagsasayang. Di ba? Pangalawa, pagpapakitang, alam mo yun, boosting ba? Pagyayabang. Kasi, kung gusto natin magkaroon talaga ng gold at mamahalin o ano pa man, sa paraiso. Kasi nga, ipinagbabawal ng Sharia, para sa atin dahil ito ay para sa mga walang pananampalataya. Hayaan mo mag-enjoy ang mga walang pananampalataya sa bagay na ito dahil sa kabilang buhay, wala sila. Wala silang ganun para sa kabilang buhay. At ito ay para sa atin sa kabilang buhay. Minam? Sa kanila dito, maaring mawala at maaring mapinsala sila sa mamamagitan nito. Pero sa atin sa kabilang buhay, magtatamasa tayo, insya-Allah, biidnillah, habang buhay, magpakailanman. Meron kong binabasa tapos magkakaroon ka ng kayamanan sa paradise. Magkakaroon, yung zikir, kanzu minal kunuzil jannah, treasure of the treasures of the paradise. Yung pagsabi ng, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. You know? Okay. At iba pang mga zikir, mga kapatid. Now, ano yung patunay dito? Na ito'y bawal pagdating sa kagamitan, bukod sa pagkain sa kapag-inom? Mula sa sunnah. Sa authority ni Hudhaifa ibn al-Yaman, kaluguran nawa siya ng Allah, nagsabi siya, narinig ko ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, la talbasul harira wala dibaj, wala tashabu fi anyati dhahabi wal fiddah, wala takulu fi sihafiha, fa innaha lahum fid dunya wa lahum fil akhirah. Huwag kayong magsuot ng sutla o dibaj. Ang dibaj, tulad ng ating natalakay last week, ang dibaj ay isa sa mga uri ng sutla kasi maraming kategory ang sutla. Di ba? Di ba ano yan? O sutla, layuan mo ako. Sutla pala yun. Okay. Ay, tuksok. Okay. Joke pala yun, no? Okay. Huwag kayong magsuot ng sutla o dibaj at huwag kayong uminom sa pilak o gintong lagayan. At huwag kumain sa mga plato ng gayong metal sapagkat ang mga bagay na ito ay para sa hindi naniwala sa mundong ito sa mga non-Muslim at para naman ito sa atin sa kabilang buhay. So that is the purpose, mga kapatid. Kasi there's nothing wrong. I mean, scientifically speaking, wala naman siguro sabi in terms of science, di ba? Na sabi na bakit nakakapito ba na masama sa pag gumamit ang lalaki dito at mga kababaihan? Naging masama ba yung buhay niya sa kanya? In terms of science, I don't think so. Wala. Pero Islamically speaking, of course, Islam is beyond the science. Di ba? Tandaan po natin, hindi sa mga usapin na may kaugnayan dito, hindi mo pwede sabihin na hindi naman napatunayan siyensya, kaya hindi ayaw ko maniwala. Tandaan natin, hindi pwede magpatunay ang siyensya sa Islam, bagkus ang Islam ang papatunay sa siyensya. Okay? Hindi pwedeng ganon. Kasi bakit? Hindi mag-exist ang science kung wala yung Islam.
Kasi ang Islam ay saklaw. Saklaw ng lahat ng bagay. Ang Sharia, saklaw ng lahat ng bagay, mundo at kabilang buhay. Ang science, hindi kayang saklawin ang kabilang buhay. Even the grave, kung what happens in the grave, ay hindi kayang saklawin ng siyensya yan. Yung parusa sa loob ng libingan, hindi kayang saklawin ng siyensya yan. Kaya walang pwede, kaya hindi mo pwede sabihin na para mapatunayan ng Islam, kaya mapatunayan ng science. No. Para mapatunayan ng science, kailangan patunayan ng Islam. Yan. Yan ang tinatawag na dapat mga kapatid. So ano ang punto mula sa nabanggit sa nabatayan? Kung ang pagkain at pag-inom mula sa mga lalagyan na yari sa ginto at pilak ay pinagbabawal, dahil ito ay isang panggagaya sa mga walang pananampalataya, ang hatol ay pareho kung ginagamit niya ang mga ito para sa mga bagay maliban sa pagkain at pag-inom. Okay, at ito ay walang pagkakaiba pagdating sa pagbabawal. Kung gayon, ang pagbanggit ng pagkain o pag-inom sa mga ito bilang pagbabawal ay hindi nagpapahiwatig ng pagpapartikular lamang sa pagkain at pag-inom. Ito ay binanggit lamang sa partikular na paraan dahil sa karamihan ng mga kaso, ito ay ginagamit sa pinakaraniwang paraan. Ibig sabihin, nabanggit kasi sa mga hadith na nabanggit natin kanina, bakit pagkain lamang at ang pagbabawal ay nakasentro lamang sa pagkain at pag-inom? Kumbaga, nakapartikular lamang sa pagkain at sa pag-inom. Sa Sharia, hindi ibig sabihin na doon lamang binanggit ay doon lamang umiikot yung pagbabawal. Di ba? Bagkus, sinasabi lamang ito kasi sa panahon noon at maging sa panahon ngayon, usual kasi ginagamit yung mga kagamitan para sa pagkain at sa pag-inom. Igit lalo nung panahon na yaon. Di ba? Sa panahon ng mga, alimbawa, kumong-kumong, panahon ng mga Hapon o ano pa man, di ba? Previous, kumbaga, generation, 100 years ago, ginagamit yung mga kagamitan sa pagkain at sa pag-inom mula sa gold at sa ginto. Kaya ito in-address ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Sa pagbabawal na ito bilang particular doon, but it doesn't mean ay hindi nasasaklawan yung iba pang bagay mula doon. You know? So yun yung punto mga kapatid ng bagay na ito. Kasi kung specific lamang sa pagkain at sa pag-inom, dapat meron ng another statement na pwede sa ibang bagay. Okay? Na pwede sa isang tinatawag na bagay. Okay? So anyway, lahat ng ito ay ang mahalaga, pagkain man, inumin man, o anumang bagay pagdating sa kagamitang yari sa ginto at sa gold, bawal gamitin. Okay? Bawal tangkilikin. At the same time, sabi ni Sheikh Bin Baz, iwasan mo o bawal mong ibenta ito para hindi gamitin ng mga ibang Muslim, lalo pat ang hindi alam sa batas ng Sharia. Linaw? Nagkaliwanagan ba tayo dyan? Yes. Okay. O, kumusta na yung baong dating? O, anong pinag-usapan namin? Binigay pala, Ustad, yung binigay ko sa pare pa, Ustad. Kupa. Yung naman yung pare, di ba, gold? O. Binigay pala yun. Oh, wow. For what purpose? Bakit mo? Bawal na yun siya. Kasi gagamitan na yun eh. Pero talaga tutunawin mo siya, di ba? Kung intention mo, tutunawin mo. Para Ibenta mo. Kung gold. Hindi gold yun. May panunaw ka. Okay. Hindi mo siya gagamitan. Anong gagawin mo doon? Ayo. Ano, Ustad, hindi ba part ng SIDA yung nawayan na yun? Bang Tagalog sa ginagamit sa Pilipinas? Pwede ba yun sa akin? Kung ito ay, kasi actually hindi, pinya yun tawag, pinya, hindi sa ano eh. Pinya ba kayo? Pinya yun. May mga ibang fabric, may pinya, mayroon pang iba, rambutan, ano ba ba? May durian. Pero pag seda, bawal talaga yon. Oh. Bawal talaga yon. We're talking about the pure seda, lahat ng seda. Pero halimbawa, karamihan, hindi naman seda, pero mga bahagi lamang ng seda, walang problema. Nakikita mo yung kupa na ginagamit ng mga Arab, especially sa mga kasal nila events, at sa mga nagkukutba na mga sheikh. Yung gilid noon, yung gilid sa mga kupa, silver, ano yun siya? Seda, sutla. So sa ganung bagay, walang problema. Kasi portion, kasi may dalil man sa bagay na yan. At darating tayo dyan, inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay? So another, mga kapatid. Pangatlo, third is ruling
Ruling of procuring golden and silver. Okay. So, pag-usapan natin naman, ang gold, puro tayo gold sa silver ngayon. Okay? Ito yung tinatawag na iktinain niya anya ti double fidda. So, ibig sabihin, hatol sa, ano yung ibig sabihin na procuring? Ito yung pag-imbak. Pag-collect, pag-imbak ng mga lalagyan na yari sa ginto at pila. We're talking about the vessels, ha? Okay? Na-distribute na ba yan? Kulang ba? Dami. Jazakallah khair. Okay. So, syempre, since na hindi mabigyan lahat ito, so I will mention one of you, after a few questions, pag nasagot mo ito, bibigyan ka nito. Pero pag hindi, then, next time na lang. Ano yun? Okay, kapalay tayo. Yes? Ano po? Ano kaya sa may bonds na pinag-keep na lang kung lagi po na, kasi kung nakakuha yung lagi absent, hindi magamit eh. Eh, paano na naman yun sa Temporary lang muna. Habang umilang pa lang yung copy. Paano pakinabangan? Anong temporary? Ibig sabihin ng study, hindi na ba iuwi ba? Iiwanan na yung pagkakatapos ng gawin. Kasi next week, hindi na naman sila dadating. Iiwanan naman sa bahay nila. Oo nga, ano? Sino lang dadating? Sino lang uwi? Akaso lang kasi, pag dito, alam mo, yung mawawala din dito. Yan sa bahay. Paano nakakuha? Okay. Hindi ka malilit? Ikaw ang sekretary niya. Ayun na? Nagpupag to sa bahay? Kasi ano to, chapter by chapter. Kasi first chapter ay ito, first chapter. So para TV talaga, ginawa niyang 2 pages. Tinan mo, paano to makita? Dark ano siya. Dapat hindi siya tinilagyan ng highlights. Anyway. Anyway, okay. Then, pag-imbak, ang ibig sabihin ng pag-imbak mga kapatid, ang tinutukoy dito ay ang layuning mag-imbak ng walang paggamit tulad ng para sa dekorasyon o katulad nito. Yan ang ibig sabihin ng i-imbak, magkukolekta ka lamang, hindi mo naman siya gagamitin. Di ba? We're talking about the vessels, vessels, utensils, mga kagamitan. Malinaw? Mga lalagyan, mga sisidlan, mga kagamitan. Okay. So, iba kasi yung mga bagay. Halimbawa, iba yung adornment. Kasi adornment, hindi siya matatawag na vessels. Hindi siya matatawag na aniya. Okay? Halimbawa, adornment, sing-sing, ano pa? Earring, kwintas, di ba? Burloloy, di ba? Hikaw. So, lahat ng ito ay adornments ang tawag. Hindi siya aniya at hindi siya vessel. A vessel sa tinatawag na English term. We're talking about the vessels, mga lalagyan, mga sisidlan, o kagamitan na ginagamit sa panglagayan at mga, kutsara, tinidor, tasa, ano pa? Plato, diba? Kaldero, ano pa? Yung ginagamit sa initan, ano yon? Takore. Ano pa? Ang higaan ba'y kabilang sa vessels? Lalagyan ng tao. Okay. Ano yun now? Okay. Bus, okay. Sabi natin ganito. Diba? Okay. Bathtub. Okay. So, anong hatol dito mga kapatid sa panampalatayang Islam? So, ang hatol dito mga kapatid, it is haram to procure golden or silver vessels, and this is the position of the majority Maliki, Shafi'i, and Hanbalis. You know? So, ibig sabihin, ipinagbabawal ang pag-imbak ng mga lalagyan na yari sa ginto o pilak, at ito ang posisyon ng karamihan mula sa mga Malikiya, Shafi'iyya at Hanabila. Ibig sabihin, ang sumalungat ay ang Hanafiya. Kaya sinabi ni Ibn Hajar, may pagkakaiba-iba ng opinion hinggil sa pag-imbak ng mga kagamitan na yari sa ginto at pilak nang hindi ginagamit ng mga ito.
tulad ng nabanggit natin kanina, ang pinakakilala na opinion na ito ay pinagbabawal na siyang opinion ng karamihan at pinahintulutan ito ng ilang grupo ng mga scholar. Ibig sabihin, majority against all odds. Okay? Majority against the minority. So, majority, Malikiya, Shafi'iyya at saka Hanabila. Minority, yung mga Hanafiya. Ibig sabihin, kasi di ba mayroong 4 na madhab na school of thoughts, school of jurisprudence? Ano yon? Si Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya, at Hanabila. Yan ang pinakakilala. So pagdating sa issue na ito, 3 against 1. Okay, ang 3 nagkasundo na bawal. Okay, maliban kay Hanafiya. So Hanafiya, Anong rason nila bakit yun yung... ito nga, yung tatalakay nga natin. Oh. Masyadong excited. Okay. Tandaan natin mga kapatid. Ito, maintindihan natin dito, bakit kaya hindi nagkakasundo-sundo yung mga fukahan na ito sa lahat ng mga usapin? Tandaan natin, kailanman ay hindi pwedeng magkasundo sa lahat ng usapin ang lahat ng tao at lahat, even the scholars. Kayo nga, hindi kayo nagkakasundo sa referee ng basketball eh. Di ba? Oh. Kahit na, ibig sabihin, malabong magkasundo sa lahat ng issue ang mga tao. Nature na ng pagkakalikha sa atin yan. You know, since na meron tayong mga kakayahan sa pag-isip, pagbulay-bulay, pagnilay-nilay, no, at pangunawa sa mga bagay-bagay, higit lalo sa mga teksto ng pruweba, o kaya teksto ng Quran at saka Hadith, magkakaiba-iba yung understanding, iba yung pangunawa ng isa sa pangunawa ng isa. Kaya nagkakaiba-iba sila ng opinion. Lalo pa sa pambabatas. Malinaw? Kaya siguro marahil, itong ibang, sa usapin na ito, sa mga Hanafiya, sumalungat sa pagbabawal, siguro hindi nakarating sa kanila yung Hadith. O di naman kayo nakarating man, pero iba yung interpretation nila sa Hadith. Ganon yon. Kasi may mga Hadith na kung saan ay hindi direkta. May mga Hadith din na vague. Kumbaga vague yung statement. Ibig sabihin, hindi malinaw. Which is, pag hindi malinaw, ibig sabihin, ang kahulugan sumasaklaw sa lahat ng aspeto. Marahil ito yung ibig sabihin, marahil ito yung ibig sabihin. So, ganun yung mga kapatido. Okay? Kaya, bilang batayan sa pagbabawal ng mga majority sa mga ulama na ito, una-una mula sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa authority ni Abdurrahman ibn Abi Layla, sabi niya, annahum kanu inda Hudhaifa fastasqa, fasaqahu bimajusiyun, falamma wada'a al-qadaha fi yadihi ramahu bih. Wa qala laula anni nahaytuhu ghayra marratin wala marratain, ka'annahu yaqulu lam af'al hadha, walakinni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, la talbasul harira wala dibaj, wala tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah, wala taqulu fi sihafiha fa innahum lahum fid dunya wala na fil akhirah. May of course may connection doon sa hadith na nabanggit natin kanina. Subalit ito mas kumpleto ito. Okay, sabi, nakaupo kami kasama noon si Hudhaifa. So si Abu Layla, tandaan natin na sahaba. After ng sahaba, anong tawag ng sahaba? Okay? Ito yung kumbaga generation, no? Sahaba, ang ibig sabihin ng sahaba, sila yung mga companions of the prophet. Sila yung mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu nakasama nila, nakita nilang Propeta sallallahu tawag sa kanila, sahaba. After ng sahaba, sinong sumunod? Tabi'in. Oh, sila yung mga estudyante ng mga sahaba. Okay? Tabi'in. Okay? Ito, ibang generation ito, ibang generation ito. You know? Sumunod sa tabi'in, anong tawag? Tabi'in. Okay? Sa pag-plural, atba'u tabi'in. Okay? Tabi'in. You know? So on, so forth. May know? So, ibig sabihin, kapag may mga hadith na, ito, halimbawa yung hadith na ito, sino nagnala si Abu Layla? Si Abu Layla mula sa mga tabi'in. Okay, sa tabi'in. Tapos si Hudhaifa, isa sa mga sahaba. Malinaw? So, generation by generation. Malinaw? Parang halimbawa kayo ba? Ngayon, pag narinig ninyo na, ibig sabihin, kasi siyempre, paano ko malaman, ustaz, na tabi'in yan o sahaba yan? Hindi mag-aral ka para malaman mo. Ano na naman yan eh. Okay? Para makilala mo sila. Tulad nito, yung nag-narrate ng hadith, si Abu Layla, isang tabi'in, after the sahaba. Sabi niya,
nakaupo kami kasama noon si Hudhaifa. Si Hudhaifa bin al-Yaman, sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You know? Na humingi ng tubig at pagkatapos ay dinalhan siya ng tubig ng isang mago, which is madyan. Isang madyan ba, sumasamba sa apoy. Ang tawag sa kanila, madyan people. Okay? Sila yung mga taong sumasamba sa apoy. Malinaw? Ngunit nang mailagay niya ang baso sa kanyang kamay, ibinato niya ito at sinabi, hindi ko ba siya pinagbawalan na gawin ito ng higit sa isang beses o 2 beses? Ibig sa kasi nga, made of silver. Yung tinatawag na baso na yon. Kumbaga ay siya nais sabihin na hindi ko sana ginawa iyon. Dinagdag niya, ngunit narinig ko ang propesa lang na nagsabi, huwag kayong magsuot ng sutla o dibas. Ito yung sinabi natin kanina. Huwag kayong uminom sa pilak at gintong lalagyan. Huwag kayong kumain ng mga plato na gayong metal sapagkat ang mga bagay na ito ay para sa mga hindi naniwala sa mundong ito at para naman sa atin sa kabilang buhay. So ano yung punto ng hadith sa usapin na ito? Ang kahulugan ng pahayag ni Propeta Salam na fa'innahum lahum fid dunya sapagkat ang mga bagay na ito, ano ito? Yung gold at saka silver na kagamitan ay para sa mga hindi naniwala sa mundong ito, para sa kanila yan. Let them enjoy. Okay? So ito ay hindi sa inyo, sa mundong ito, sa lahat ng pagkakataon. Sa lahat ng pagkakataon. At ito ay katibayan ng pagbabawal sa pag-imbak at sa paggamit nito. So yun ang punto doon. Yung hadith, tumutukoy lamang sa pagkain at sa pag-inom. Subalit, after that, binigyang linaw ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung bakit bawal. Kasi sa mga hadith ni Propeta sallam, usually, makikita ba kung nagbabasa lang kayo ng hadith. Ang iba lang kasi binabasa niyo, puro libro ni Lebron James ang mga binabasa ninyo. Pero pagdating sa hadith, wala kayong binabasa sa hadith. You know? Okay. Pero pag mga sketchers at iba pa mga sapatos, memorize niyo. Mga sapatos sa mga Jordan at iba pa. You know, lalo na ito. You know? Pero pagdating sa hadith, wala na. Usually, kapag may mga hadith na ipinagbabawal ni Propeta Muhammad sallam pero hindi niya binanggit kung bakit bawal. May mga hadith na nagbabawal ang Propeta sallam, pinagbabawalan niya, at the end of the hadith, binabanggit niya kung bakit bawal. Diba? Kaya nga, yung mga scholar, doon sa mga hadith na nagsasabi na pinagbawalan ni Propeta sallam, at walang ibang external hadith na nagpapaliwanag kung bakit bawal, ang mga ulama, kanya-kanyang justification. Bawal dito kasi ganito siguro, ganyan. Pero once nakapag nilinaw na ni Propeta Muhammad sallam na ito ay bawal, ito yung dahilan, wala nang arguments. No arguments. Okay. Nalinaw na ni Propeta sallam kung bakit bawal Tapos ikaw gagamit ka, siguro ito bawal. Sino ka para ikumpara mo kay Propeta sallam? Diba? Si Propeta sallam is one of the legislator. Ibig sabihin, binigyan siya ng authority na magbigay ng batas. Ikaw, nakapagbigay ka ba ng batas? Ano ka, senador? Okay. So, congressman? So, malinaw? So, sa hadith na ito, at the end of the hadith, binigyan ni Propeta sallam kung bakit bawal ang pagtangkilik ng mga gold at saka silver. Usually, yung hadith na yan, tumutukoy sa pagkain sa pag-inom. Pero sa end of the hadith, niliwanag niya yung mas general yung purpose. Lahum fid dunya, wala na fil akhirah. Sa kanila yan sa mundo at sa atin sa kabilang buhay. So, ibig sabihin, yung mga bagay na ito, sa atin sa kabilang buhay, sa kanila sa mundo na yan, let them enjoy be. Okay? So, ibig sabihin, hindi lamang tumutukoy sa pagkain, maging sa ibang bagay. Okay? Maging sa ibang tinatawag na bagay. Kagamitan, bawal. Na ustaz, sabi mo kanina, kung ito pala ay sa lahat ng pagkakataon, bakit pagdating naman sa kasuotan ng mga adornments, pwede natin gamitin yon, right? Bagay sa mga kababaihan, pwedeng pahintulot ng mga gold at yung silver. Tapos sinasabi natin ngayon, sa lahat, para sa bawal ito dahil para sa kabilang sa mundo, sa kabilang buhay, pangkalahatan at lahat ng pagkakataon. Good arguments, good question. Kahit ako na yung ako na rin sasagot. No? Okay, sasagutin ko na rin. Kasi nga, yung pagsuot ng gold at saka ng silver, pagdating sa kagamitan, pagdating sa tinatawag na adornments, may hadith sa bagay na yan. That is exemption to
Okay, exempted from the rules, ika nga. Tandaan natin, merong kaida, and every rule, there must be an exemption. So, ang exemption na yun, dapat may batayan, may dalil. At yan ang bagay may dalil. Kaya nga, pwede tayo magsuot yung kababaihan ng gold at saka silver, pag din sa lalaki, pwede rin magsuot. Kasi nga, exempt sa tinatawag na rules. Okay? Malinaw po ba? Okay, so yun yung mga kapatido. So pangalawang batayan, ang pangunahing prinsipyo ay ang lahat ng bagay na hindi pinahihintulutang gamitin ay hindi rin pinahihintulutang ariin o iimbak. Tulad ng mga instrumentong pangmusika. Okay, halimbawa, logically speaking, bawal gamitin ito, yung mga utensils, mga vessels na ito, bawal gamitin siya sa kapag-inom. Ibig sabihin kung bawal din ang pag-imbak. Kahit hindi mo gagamitin. Bawal din kasi bakit? Tulad ng music. Do you think na bawal tayong magmusika? Alam mo, rocks. At iba pa. Ano pa mga gusto? Okay? Anything. Bon Jovi. Mga ganon. At iba pa. So bawal ang musika sa atin. So ibig sabihin, kung arguments natin na pwedeng gamitin, i-ambak lang, hindi gagamitin, pwede siyang i-collect, huwag lang gamitin, teka muna. Gamit tayo ng analogy. Sa music, bawal ang music, pero pwede kang gumamit ng gitara. Pwede kang mag-collect ng gitara? Pwede kang bumili ng gitara, i-collect mo lang sa bahay, i-display mo lang? Bawal hindi? Bawal. Pwede kang gumamit ng mga musical instrument. Pwede kang bumili at mag-collect at mag-imbak ng musical instruments, huwag mo lang gagamitin? Bawal. Okay? Bawal yan mga kapatid. Kaya sino man yung may mga guitar pa dyan, ako, mag-isip-isip na. O nino? Ano yung mga gumagamit ng mga musical ng Arabic music? Kapatid, hindi batayan natin ang Arabo. Hindi natin, sa ating pananampalataya, hindi natin pwedeng baging batayan ang mga Arab. Ang magiging tinatawag na batayan natin ang Quran, ang Sunnah. Kahit pa lahat ng mga Arabo, sumalungat sa kung ano sa kusunin mo, pwede silang sundin. At hindi mo pwede ikatwiran na ay mga Arabo sila. Dapat ito sila yung susunin. No! Hindi ka tatanungin ng Allah sa kabilang buhay kung saan ka sumusunod. Kung mga Arabo ba sinusunod mo? Hindi. Tatanungin ka ng Allah sa kabilang buhay kung sinusunod mo ba ang Quran at sa Sunnah. Malinaw? Gamit sa mga tato. Lahat. Ano man bagay ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Sharia, ipinagbabawal yung mga kagamitan o anumang instrumento sa pagbabawal na ito. Malinaw? Okay. So yun mga kapatid. So ganun din. Kaya halimbawa, bawal ang music, kaya hindi mo pwede ikatwira na hindi ko magagamitin, ustaz, kukulik ko lang. I-display ko lang, no? Lalagay ko doon sa aparador, lalagay ko doon sa isang violin ang isa doon sa sala, yung isa doon, yung gitara doon lang nakalagay, nakahang. Hindi pwedeng ganun. Yes. Yung sound system, paano yan? Kasi ang sound system, pwede naman pangkalahatan yan. Pwede gamitin sa da'wa yung sound system. Yung gitara, pwede mo gamitin sa da'wa? Yung violin, pwede mo gamitin sa da'wa? Ano? Sa ngalan ng ganun. Isyada. Okay? So, hindi yan. Okay, malinaw? Okay, yun mga pangatlong na batayan, ang pag-imbag na iyon ay isang dahilan para sa paggamit. Kasi eventually, ngayon sasabihin mo, i-imbag mo, i-collect mo lang, eventually gagamitin mo rin yan. Lalo pa, patingin-tingin ka lang, uy, ang sarap gamitin. Ay mo. Uy, di ba? Magamit kaya. Paano kaya gamitin to? Di ba? Yes. Oh yes. Ang iba din, di ba? Pare, hindi mo gamitin ngayon, pero pag alis mo, yung iba gagamit. Kasi siyempre, akala mo, sisidlan, kagamitan, pag may mga bisita, uy, sayang naman itong mga girlfriend sa kasulti, gamitin natin. O, di ba? O, ikaw naging dahilan, naging tulay, ika nga, sa paggamit ng ibang tao. Okay? At ang pigilan, ang anumang dahilan tungo sa paggamit ng mga ito ay isang obligadong tungkulin. Kaya ito na ito na saddud dhari'ah. Meron tayo sa Sharia na saddud dhari'ah. Ito, mahalagang prinsipyo ito mga kapatido. Okay?
Adan na? Saddu Dhari'a. Okay, Saddu Al-Dhari'a. Ang tawag dyan, sa pamantayan na yan, Saddu Dhari'a. Ang ibig sabihin ng sad, literally, ang sad ay harang. Kumbaga, dam. Alam mo yung dam? Ang tawag sa mga dam ay sad. Okay? Harang, hinarangan, no? Hinarangan ng isang bagay para hindi puslit at hindi makaano yung bagay. Kaya ang tawag dyan, sad. At dhari'a, ito yung kapahamakan. Nagbibigay yung pagpunta sa kapahamakan. Kaya harangan mo, yung pagharang sa anumang bagay sa pagbabawal, kapahamakan o distraction o harm, obligasyon yun. Kinakailangan ay gawin. So, halimbawa ng sa dhari'a, nasa Quran yan eh. Sinuportahan ng Quran yan. Sabi ng Allah, la taqrabu zina. La taqrabu zina. Huwag kayong lumapit sa pangalunya. Hindi niya sinabi na huwag kayong mangalunya. Kasi kung may statement na huwag kayong mangalunya, pwede tayong makipag-date. Pwede tayong gumamit ng dating application. Total, nag-date lang naman tayo, hindi man tayo nangalunya eh. Yes? Pwedeng gamitin ng to. Kaya nga ang Islam, ang Quran ay napaka-eloquent, napaka-husay pagdating sa pananalita. You know? Okay, napaka-ano. Kasi bakit? Kaya bawal sa atin yung boyfriend, girlfriend, bawal yun. Kasi nga, saddu dhari'a. Wala akong tinatamakan kung may girlfriend man kayo dyan, bahala kayo sa buhay niyo. Okay? Ang mahalaga, ito yung prinsipyo ng Islam. Nasa sa inyo kung susunod kayo o hindi. Ninam? Kaya bawal sa atin yung mga ganon. Boyfriend at saka girlfriend. Kasi bakit? Saddu dhari'a. Kasi saan ba hahantong yan? Hahantong doon sa EUT. Alam mo na. Okay? Di ba kasi nakalagay sa hadith na kapag ang dalawang babae at saka lalaki at saka babae magkasama, ano mangyayari? Korente. Shaitan sa pagitan nila. Di ba? At pag nag-spark ng init, at pag ng init, alam mo na. Ano? Ha? So yun. Kaya, talagang bawal talaga. No, ikaw Muslim, nasa sa'yo yan. Kung susuwayin mo yun, yung prinsipyo ninyo, hindi mo susuwayin. Kaya sabi ng Allah, la taqrabu zina, huwag kayong lumapit sa pangalunya. Yung bagay na ipaglapit sa pangalunya. Panghalina sa pangalunya. Di ba? Okay. So, ganun din mga kapatid sa bagay na ito. Sa bagay na ito, ganun din. Kaya yung pag-collect, pag-imbak ng mga kagamit nangyari sa gold sa silver, sa dhari'a, pinagbabawal upang sa ganun ay pipigilan na eventually, yun din ang hahantong gagamitin din ito ng tao. Kaya ito ay tinatawag na sabihin natin bawal. Okay? Bawal na, Malinaw? Okay. Anong oras na? 11:30. Alas 12, di ba? Okay, last last topic natin dito. Pwede pag-irisan, Amir, yung Huwag lang ito yung mga extra lang. Ika-apat na tayo, no? Fourthly, ruling of purification from golden and silver vessels. Yes, yan. Hope marami kayong natutunan. Bawal yung kapatid ha. Ganoon talaga. Sabi na, bakit ang isang manghigpit-higpit? Di ba? Sa totoo lang, mas marami ang maluwag sa Islam. Ang problema, tinitay mo lang kayong kahigpitan ito. Bilang lang yung mga higpit. Actually, yung higpit sa isang bilang lang eh. Ano kasi sister na sila sa Maluwag lahat. Linaw? Ruling of purification. Okay. Tandaan natin, ang Islam ay napaka-perfect na relihiyon. Practical and perfect. You know? At hindi ito batas ng tao. Hindi ito, yung batas ng Islam, hindi hinahuhubog ito dahil sa gusto ng tao. Hindi. Ito ay
ginawa ng Allah, ang Allah mismo ang ano nito. Kumbaga siya yung nag-establish, siya yung ano nito, maker. Kumbaga siya yung law maker. Na ang lawmaker siya higit na nakakala kung ano nakakabuti sa kanyang mga nilikha. Okay. So, pang-apat mga kapatid, no, hatol sa paglilinis mula sa mga lalagyan na yari sa ginto at pilak. Pag sinabing paglilinis, either ito ay wudu, either ito ay gusol, o either ito ay normal na paglilinis. Nagugas ka lamang, either hindi sa wudu or para sa wudu, o kaya pagligo na may kaugnayan sa gusol o hindi may kaugnayan sa gusol. Okay. Now, ang paglilinis mga kapatid, purification is valid if performed from golden or silver vessels while being haram. Okay? And this is by the agreement of the four schools of jurisprudence. So, ang paglilinis ay may bisa kung ginawa ito may bisa mula sa lalagyang yari sa ginto o pila kasama ang pagiging haram nito. Okay? At ito ay alinsunod sa mga napagkasunduan ng apat na madhab mula sa Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya, at Hanabila. Sa issue na ito, ang sumalungat dito ay ang mga Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya. Apat pala. Lahat sila. Okay. Ibig sabihin ay haram. Lahat ng madhab na apat na madhab. Ito ay, anong ibig sabihin nito? Paano yun, Ustaz? Valid tapos haram? Valid at saka haram? How do you reconcile the two? Parang balik sa... Valid siya. Pag sabing valid ba, nagbudo ka. Galing sa faucet na gold at saka silver o kaya sa timba mula sa gold at saka silver. Nagbudo ka o naligo ka? Ang tanong dyan is, ang wudu mo ba ay valid o invalid? Valid. Pero ang ginawa mo, haram o hindi? Haram yung... Di ba? Okay. Haram yung paggawa nito. Ibig sabihin, violation yung paggawa nito, pero still na valid, acceptable yung tinatawag na wudu mo. Another, tulad ng halimbawa, kaya dito nagkaroon ng clash yung mga scholar. Tulad ng pag-hajj or pag-umrah, nagamit mo yung motor na ninakaw. Okay. Right? O kaya kumuha ka ng kamilyo sa disyerto para may sasakyan ka, papunta ng hajj ko pag-umrah. Now, ang tanong, tanggap ba yung hajj mo o umrah mo o hindi tanggap? Kaya dito nagkaroon ng clash yung mga scholar. Kaya may ilang mga ulama na nagsasabi na hindi tanggap, totally hindi tanggap. Kasi nga yung source ay haram. Ang naghason yung kamilyo, hindi ikaw. Para sasabihin ng mga ulama. Pero sa ilan sa mga majority of the scholars, still natanggap pa rin yung performance. Subalit yung ginawa niyang pagnakaw, it's haram. Ibig sabihin dito, walang kinalaman yung gawain niya, tinatawag na ritual ng Hajj, doon sa ginawa niyang pagnakaw ng kagamitan, noong kamilyo, ng sasakyan, o ng motor. Still na meron siyang violation nun. Hindi ibig sabihin na tanggap na yung kanyang Hajj o Umrah, ay excuse na siya sa violation. Okay? Excuse na rin sa tinatawag na violation. Halimbawa parang pupunta ka ng Umrah, nagkaroon ng violation sa traffic, o naman katulad nito. Oy, tingnan muna, speaking of mga kapatid ha, paalala ko lang ha, na i-check niyo lagi ang inyong sasakyan. Subhanallah. Kasi nag-umrah kami nung nakaraang gabi, hindi ko na malaya na napundi yung isa sa mga right side na ilaw. Tapos bigla na kami sinundan ng pulis. Sabi, etla! Sabihin, lumabas kayo, uminto kayo. Okay, tapos ang muskila. Sabi niya, walang ilaw yung, wala talagang ilaw. Kaya alam mo ba kung magkano yung violation? Anong 500? 1,000 ang violation. 750 after discount 25%. Take note. Pag hindi mo nabayaran ng isang buwan, babalik ka sa 1,000. Kailangan, may limit ka, 1,000, kailangan babayaran mo para maka-avail ka ng 25%. Pero otherwise, kapag hindi mo nabayaran, babalik sa original na price ng violation. Kaya mag-ingat kayo. Okay, laging i-check yung brake ninyo, yung mga light brakes. No, i-check yung mga ilaw ninyo bago kayo, especially bumiyahe ng gabi. Check yung hard
Kasi ay paalala mga kapatid, kasi ayokong magaya kayo sa akin, dami ng violation. Alhamdulillah. Okay. So, ito ay dahil, bakit sinasabi nila na still na valid yung wudu mo, yung gusul mo, pero haram yung ginawa mong paggawa nito mula sa mga gold at saka silver na lalagyan. Kasi hindi mo siya kayo makakapit ng pagsamba. Okay. Sa ginawa ko. So, tingnan natin kung tama yung justification mo. So, ito ay dahil ang lalagyang yaon ay banyaga. Alam mo yung banyaga? Alien. Okay? Alam mo yung tara ng banyaga ba? Foreigner. Okay? Yung lalagyan yaon ay foreigner o walang kinalaman sa mismong ginawang ritual ng paglilinis. Alinaw? Ibig sabihin, yung lalagyan na yun, separate yun. Wala siyang kinalaman doon sa ginawa mong tinatawag na ritual ng pagligo at saka paglinis. Wala siyang kinalaman. Separate yan. Parang adan at saka ng ano yan? Adan at saka ng sala. Tanggap ba ang sala ng walang adan? Halimbawa, jamaa tayo. Grupo tayo. Tapos hindi tayo nag-adan. Hindi tayo nag-ikama. Diretso tayo nagsala. Tanggap ba ang sala natin o hindi? Still natanggap pa rin yung sala natin. Pero meron tayong violation doon sa hindi pagsagawa ng adan at saka ng ikama. They're different entity. Okay? Magkaiba sila ng rules. Huwag mong imikos-mikos. Malinaw? So magkaiba sila ng rules. So walang kaugnayan ang hatol ng adan at saka ng ikama doon sa mismong sala. Kaya hindi mo pwedeng ipagano, porque hindi ka nag-adan, hindi natanggap yung sala mo. Huwag mong idama yun. Pero tanggap ang sala mo still na mayroon kang violation doon sa hindi pagganap ng adan at saka ng ikama. Similarly, ganun din. Okay? Kasi nga, yung lalagyan na ginto at saka silver, banyaga siya, foreigner siya, doon sa gawaing ritual ng wudu o kaya ng gusol. Okay? Malinaw? Oh, yes. Ano sa mo, yung nag-jihad na hostage mo? Nag-jihad. Ano naman, nag-jihad sa gera? Oh. Sinasabi nila sa Allah. Oh. Tapos na-hostage ng mga hostage, nakapatay ng mga hindi-Muslim. Tanggap ba yung kanilang jihad? Nakapatid ng sa during the battlefield? Nag-hostage, yes na. Nag-hostage yung isang... Kung ang hostage ay, of course, kung ang hostage undertakes during the jihad, during the battle, it is okay. Kasi kabilang ng battle yan eh. Pero kung hindi bahagi ng tinatawag na battle, kasi strategize naman yan eh. You know? Kasi pwede mo namang i-capture yung tinatawag ng mga kalaban mo at gawin mo yung tinatawag na hostage kung kayo ay nasa panahon ng battlefield. Pero ang tanong kasi ngayon, ang panahon ngayon ba ay matatawag na jihad o hindi? That's another issue. Kung ang kanila ba ngayon ay ang pagkipaglaban ba nila ngayon is totoong jihad or for the sake of Allah? That's a big issue. Okay? So it needs another, discussion ng mga bagay na yan. You know? May kinalaman doon. Ano yun? Hajj na illegal. Hajj na illegal. What do you mean hajj na illegal? Wala silang tasrih. Ito pa sinasabi. Halimbawa, wala kang tinatawag na tasrih. Yun nga. Still natanggap pa rin yung hajj mo. Nagawa mo kasi yung tasrih, wala namang kinalaman yan sa ritual ng hajj. Diba? Kasi sa panahon ng naman, may tasri, wala. Wala naman tasri, bago lang yan. Para ikaw nga, for maslaha, for, pangkabutihan, pangkalahatan. Pero wala siya kinalaman sa ritual ng hajj. Sayang bayad. You know? Pero wag pang nagpahuli ka, malaking violation talaga yan. You know? Tapusin mo natin to kung wala tayong oras. You know? Tapusin mo na ako. So, ulit ako. Ito ay dahil ang lalagyan niyaon ay banyaga o walang kinalaman sa mismo ritual ng hajj, ritual ng paglilinis o wudu, at sa kadahilanan ito ay hindi nakakaapekto rito. Kung ang pagbabawal ay nasa haligi mismo ng pagsamba o nasa kondisyon nito, ito ay nakakaapekto rito. Ang lalagyan dito ay hiwalay sa pagsamba, ito ay hindi bahagi ng kondisyon ng pagsamba, at ang bisa ng wudu o gusol ay hindi nakasalalay sa paggamit ng isang bagay na ipinagbabawal. Kasi nga yung kagamitan na yun hindi bahagi ng kondisyon ng wudu o ng gusol. Hindi siya kabilang sa kondisyon, hindi siya kabilang sa wajib ng ano paman, na kailangan, ang wajib na gagamitin mo hindi gold sa silver. Walang ganun. So wala siyang kinalaman. Yung lalagyan, walang kinalaman mismo doon sa haligi, kondisyon, o mga wajib na tinatawag na gusol or ng wudu. Kaya masasabi natin, valid pa rin yung kanyang wudu o gusol, at the same time, merong kaakibat na haram na gawain. So para maging pure lahat, walang issue, wag ko nang gumamit nun. Parang katulad sa rin ang bagay ko noon na ang pagnanakaw ng tubig sa kanilang bahay. Yes, halimbawa nagudo ka, nagnakaw ka dahil sa pagnanakaw. Di ba? Yes, yung tabo, di ba? Nina mo. Alam mo yun, kinulimbat mo.
So yun ay talagang hindi pwedeng pagkulimbat, pero pag ginagawa ka ng wudu, still na valid pa rin ang wudu mo inshallah. Aray ko. Okay, sa pagsasay sa tinatawag na pwedeng pakiari sa kapatid. Madalian lang yung staff sir natin. Inshallah. So Allah walang bisawa. So nakabihamdi ka, inshallah, ilahi, sa pagkatuloy, salamat alaikum warahmatullahi wabarakatuh.